Example number 1. Meron tayong 2:6 is equals to 3:x. Ang unang gagawin natin ay i-multiply natin ang extreme. So, 2 times x is equals to 2x. Tapos, i-multiply agad natin ang means. So, 6 times 3 is equals to 18. So, i-divide na natin. So, divide both sides by 2. So, ika-cancel na natin ang 2. Ang matitira na lang ay itong x. So, 18 divided by 2 is equals to 9. So, ang value ng x natin dito ay 9. Example number 2. X over 6 is equals to 5 over 3. So, ang gagawin natin dito ay i-cross multiply natin para malaman natin ang value ng x. So, unahin natin ay 3 times x is equals to 3x. 6 times 5 is equals to 30. So, divide both sides by 3. And then, ika-cancel na natin. Ang matitira na lang ay x. So, 30 divided by 3 is equals to 10. So, ang value ng x natin dito ay 10. Example number 3. 8:6 is equals to x is to 9. So, unang gagawin natin dito ay multiply natin ang means. 6 times x is equals to 6x. 8 times 9 is equals to 72. And then, i-divide natin both sides by 6. So, i-cancel na natin ang 6. Ang matitira na lang ay x. So, 72 divided by 6 is equals to 12. So, ibig sabihin, ang value ng x natin dito ay 12. Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang sasagot ng number 1 hanggang number 4. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Paalam! Example number 1. Meron tayong 2:6 is equals to 3:x. Ang unang gagawin natin ay i-multiply natin ang extreme. So, 2 times x is equals to 2x. Tapos, i-multiply agad natin ang means. So, 6 times 3 is equals to 18. So, i-divide na natin. So, divide both sides by 2. So, ika-cancel na natin ang 2. Ang matitira na lang ay itong x. So, 18 divided by 2 is equals to 9. So, ang value ng x natin dito ay 9. Example number 2. X over 6 is equals to 5 over 3. So, ang gagawin natin dito ay i-cross multiply natin para malaman natin ang value ng x. So, unahin natin ay 3 times x is equals to 3x. 6 times 5 is equals to 30. So, divide both sides by 3. And then, ika-cancel na natin. Ang matitira na lang ay x. So, 30 divided by 3 is equals to 10. So, ang value ng x natin dito ay 10. Example number 3. 8
6 is equals to x is to 9. So, unang gagawin natin dito ay multiply natin ang means. 6 times x is equals to 6x. 8 times 9 is equals to 72. And then, i-divide natin both sides by 6. So, i-cancel na natin ang 6. Ang matitira na lang ay x. So, 72 divided by 6 is equals to 12. So, ibig sabihin, ang value ng x natin dito ay 12. Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang sasagot ng number 1 hanggang number 4. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Paalam! Example number 1. Meron tayong 2 is to 6 is equals to 3 is to x. Ang unang gagawin natin ay i-multiply natin ang extreme. So, 2 times x is equals to 2x. Tapos, i-multiply agad natin ang means. So, 6 times 3 is equals to 18. So, i-divide na natin. So, divide both sides by 2. So, ika-cancel na natin ang 2. Ang matitira na lang ay itong x. So, 18 divided by 2 is equals to 9. So, ang value ng x natin dito ay 9. Example number 2. X over 6 is equals to 5 over 3. So, ang gagawin natin dito ay i-cross multiply natin para malaman natin ang value ng x. So, unahin natin ay 3 times x is equals to 3x. 6 times 5 is equals to 30. So, divide both sides by 3. And then, ika-cancel na natin. Ang matitira na lang ay x. So, 30 divided by 3 is equals to 10. So, ang value ng x natin dito ay 10. Example number 3. 8 is to 6 is equals to x is to 9. So, unang gagawin natin dito ay multiply natin ang means. 6 times x is equals to 6x. 8 times 9 is equals to 72. And then, i-divide natin both sides by 6. So, i-cancel na natin ang 6. Ang matitira na lang ay x. So, 72 divided by 6 is equals to 12. So, ibig sabihin, ang value ng x natin dito ay 12. Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang sasagot ng number 1 hanggang number 4. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Paalam!